mahanap po agad natin ito pong ating talakayan. May nakita akong balita, galing po mismo mga kababayan dito sa Abante. Ayan, galing po sa Abante. Ito po ay sila mismo ni Attorney Harry Roque. Dito nyo makikita mga kababayan kung gaano katanga itong si Attorney Harry Roque, abogado pa man din. Kasi biruin nyo kung ikaw ba naman ay matalinong abogado, hindi mo sasabihin na na yung isang senator na wala namang ginawa dun sa Senado habang pinagbubutuhan yung patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, sasabihin mong matalinong senator. Ito, pakinggan niyo mga kababayan. Ang lahat ng mga senador ay, at yan po yung nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising, ang lahat ng mga senador ay nandito, ang lahat ng mga senador regulasyon talaga itong si Robin Padilla. Hindi ko talaga akalain na magiging ang bawat debate epektibo at papatalaga itong si Robin Padilla. Ito po yung patunay na kinakailangan ang mga senador, maski mo lang mataas ang pinag-aralan, ay nasa tamang lugar ang pagkakuso. So ako, susuporta ako dito kay Robin Padilla kung siya itatakbo sa mas mataas na opisina, lalong-lalo na kung katambalan ang BP Inday Sara. Diba? Di ba mga kababayan, biruin nyo naturingan pang abogado itong si Attorney Harry Roque pero mukha ata pong hindi nag-iisip. Saan siya mga kababayan nagkatala? Si Robin Padilla gusto niyong patakbuhin, Vice Presidente, katuwang ni Sara Duterte. Ano pa mangyayari sa bansang Pilipinas kung sakali na maging presidente si Sara, maging Vice President, itong si Senator Robin Padilla? Di ba lalo nang lumugmok at lalo nang kawawa ang bansang Pilipinas. Alam nyo, sa panahon kasi ni PBBM, pinipilit ng Marcos administration na ibangon ang Pilipinas. Kaya nga kung makikita nyo sa panahong ito ngayon, yung mga makakapangyarihang tao na mapang-abuso, pinapapanagot at ipinapakita sa mga kababayan Pilipino po natin yung pagkakapantay-pantay. Ang problema kasi mga kababayan dito, paano naman kung ang susunod na magiging presidente ay si Sara Duterte na wala naman pong kaalam-alam at si Robin Padilla na wala din kaalam-alam? Ano na lang kaya ang mangyayari sa bansang Pilipinas? Di lalo na po tayong pinagtawanan at inalipusta ng mga ibang lahi mga kababayan. Lalo na sigurong naging mababa ang tingin sa atin, di umano, ng China. Dahil nga sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kung titingnan nyo mga kababayan, sobrang baba ng tingin sa atin, kaya gano'n na lamang katindi yung bully na ginagawa sa atin ng mga Chinese Coast Guard. Dahil nga, hinahayaan lang ni dating Pangulong Duterte na bulihin yung mga mangingisda po natin. So ngayon, kapag si Sara ang naging presidente, mas masahol pa mga kababayan ang mangyayari at kawawa po talaga ang bansang Pilipinas. Tama yung sinasabi dito ni Ma'am Aileen Drinon, bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas pag si Sara at Robin ang naging presidente. Yes, kasi biruin nyo paano ididepensa ni Sara Duterte ang Pilipinas kapag mayroong mga bilateral summit? Paano siya magpapaliwanag mga kababayan ng patungkol patungkol sa ipinaglalaban ng Pilipinas kung siya mismo walang pakialam doon? No, kung ano yung pinupunto natin. Kaya nga nung nagsasalita itong si Robin Padilla, natigilan na yung mga pamumulitika sa Senado, unahin daw yung mga issue katulad ng West Philippine Sea. Kailan ba nagkaroon ng interest si Robin Padilla sa West Philippine Sea? Kailan ba mga kababayan nagkaroon ng malasakit itong si Robin Padilla sa West Philippine Sea? Di ba pagka ang pinag-uusapan yung ginawa ni Duterte sa West Philippine Sea, tahimik lamang po itong si Robin Padilla at walang pakialam. Kaya nga kung matatandaan nyo, nung kasagsagan ng kainitan ng issue ng Gentleman's Agreement, ano ba ang ginawa ni Robin Padilla? Di ba mga kababayan, puro pagkampi lang sa mga Duterte yung ginawa po niya. Anyway, eto ituloy pa natin. Malakas na kombinasyon sa 2028 kay Duterte Padilla. Ayan ano yung sabi niya? Pinakamalakas na kombinasyon daw sa 2028. Ito daw mga kababayang si Senator Robin Padilla at saka si Sara Duterte. Yun mga kababayang yung sabi pinakamalakas na kombinasyon sa 2028. Si Robin Padilla daw at saka si Sara Duterte. Agree ba kayo doon? Agree ba kayo doon mga kababayan? Alam niyo dito niyo makikita na bobong abogado yan si Roque. Hindi, sa totoo lang mga kababayan, pasintabi doon sa ibang mga abogado na kababayang Pilipino po natin.
Alam nyo, eto hindi naman po sa inaano natin itong si Atty. Harry Roque. Pero mukha atang mga kababayang sunod-sunod na mga abogado ngayon, yung nasosopla ng mga private citizen. Katulad na lamang mga kababayan, yung debate patungkol po dun sa nangyaring proseso ng impeachment ni Vice President Sara Duterte, isang abogado po yung naghamon ng debate sa isang private citizen. Anong nangyari mga kababayan? Yung hinamon na private citizen, hindi akalain ng abogado na matalino pala. Ngayon mga kababayan sa Senado, kita nyo ba yung ginawa ni Tito Sen at ni Senator Ping Lacson doon sa isang abogado na piling matalino? Di ba sinoplak mga kababayan? Ngayon, eto na naman. May isang abogado na naman na mukhang hindi alam ang kanya mga pinagsasasabi. Tingnan nyo ulitin natin ng dire-diretso. At yan po yung Nagsalita lang si Robin Padilla ng pagtatanggol kay Sara. Gusto na agad gawing vice-presidente. Di ba? Ganyan kabobo yung mga DD shit. nakita ko ngayong araw na ito. Ang lahat ng mga senador ay gising. Ang lahat ng mga senador ay nandito. Ang lahat ng mga Sa senador regulasyon talaga itong ay si Robin nagtatrabaho. Padilla ha. Hindi ko talaga akalain na magiging ang bawat debate. epektibo at tapat talaga itong si Robin Padilla. Ito po yung patunay na kailangan ang mga senador, maski mo lang mataas ang pinag-aralan, sa atin. ay nasa tamang lugar ang Ngayon, mga mga puso. kababayan, So ako, susuporta ako dito kay Robin Padilla kung siya itatakbo sa mas mataas na opisina, lalong-lalo na kung katambalan niya ang VP Inday Sara. ang sasabihin Kayo, ninyo, at kayo, ang pinakamalakas na kombinasyon sa 2028 ay Duterte Padilla. O Duterte Padilla, Sara Robin, ang sinasabi ni Harry Roque. Yan mga kababayan. Ito problema ng mga DD shit. Problema kasi sa inyo, kahit bobo basta nakita ninyo na nagtanggol sa mga Duterte, iniidolo nyo na agad. Kahit nonsense naman yung sinasabi. Biruin nyo ano bang ginawa ni Senator Robin Padilla sa Senado? Meron ba siyang natrabaho? Meron na ba siyang nagawang panukalang batas? Wala pa mga kababayan. May mga panukalang batas siya, yung mga gawing medikal, yung ipinagbabawal na damo para daw makatulong. Yun ba ay nasa batas na mga kababayan na napapakinabangan ng taong bayan? Ang isa pa dito mga kababayan, hindi natin sigurado kung may nagawa na ba yung batas na ngayon ay napapakinabangan ng sambayan ng Pilipino. Di ba dapat ang pinipili nating leader, kahit galit tayo sa tao, ang mahalaga yung may maiitulong para tulungan yung pangangailangan ng mga kababayang Pilipino natin para ibangon ang bansang Pilipinas. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, sabi ko sa inyo, naging kritiko tayo ng mga dilawan. Naging kritiko tayo ni Leni Robredo, naging kritiko tayo mga kababayan ng kung sino man dyan. Pero kapag nakita natin na nakakatulong, kapag nakita natin na nakikiisa sa gustong mangyari ng gobyerno, sinusuportahan din natin mga kababayan at pinapalakpakan pa nga po natin. So ngayon, kung titingnan ninyo, may mga humihingi ng opinion sa akin kung ano daw masasabi ko dun sa accusation ni former Senator Trillanes kay BP Leni, kay former BP Leni about daw po sa matalik na magkaibigan ni Sara Duterte at tutol daw itong si former BP Leni sa pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte ng ICC. Di ba kung matatandaan niyo mga kababayan, nung panahon na tumatakbo sa eleksyon itong si PBBM, talagang nasabi din po yan ng ating mahal na Pangulo na hindi niya papapasukin ng ICC. Pero gaya nga po ng sabi ko sa inyo, tao lamang ng ating presidente at nagbabago din ng pananaw, depende po sa sitwasyon. So ngayon, si Leni Robredo mga kababayan, kung yan po yung lumalabas na balita patungkol po sa kanya, siguro mga kababayan, yan po ay isang estratehiya lamang para lang kapag nanalo itong si former BP Leni bilang presidente sa susunod, magbabago din ang pananaw niyan. Mga kababayan, lalo na, at kung matatandaan nyo, noong 2022, maliwanag naman na sinabi ni Leni Robredo kay Boy Abunda, nung nagkaroon ng interview sa pagitan ni Leni Robredo at ni Boy Abunda about po dito sa ICC, maliwanag naman na sinabi ni Leni Robredo napapayagan niya na pumasok ang International Criminal Court para mag-imbestiga dito sa Pilipinas kasi wala naman po talagang tinatago. So ngayon, sa akin mga kababayan, ang pananaw ko dyan, yung sinasabi ng magkaibigan si Leni Robredo at saka si Vice President Sara Duterte, siguro mga kababayan, baka may ganun. Kasi hindi naman natin nakikita ang personal na magkasama sila na nag-uusap, lalo na sa panahong ito ngayon,
na dumadayo pa ng Davao si Leni Robredo para lang puntahan sa bahay si Sara Duterte, wala naman tayo nakikita na ganyan, mga kababayan. So ngayon, ang para sa atin, siguro kung yan ang pananaw ng mga sumusuporta kay Leni or pananaw ni Leni Robredo, mga kababayan, kailangan niya yan. Kasi alam naman po natin, malapit na ang eleksyon. At gaya nga po ng sabi ko sa inyo, kapag ang isang tao nagbitaw ng salita, minsan nagbabago rin yan, depende po sa sitwasyon. Pero maliwanag sa akin, mga kababayan, kung sino man yung tatakbo sa 2028 na malakas na pwedeng ipantapat kay Sara Duterte, yun po yung susuportahan ko. Basta makakatulong sa gobyerno, makakatulong sa bansang Pilipinas at ipagpapatuloy ang sinimula ni PBBM, yun po yung susuportahan natin. Wag lang manalo etong si Sara Duterte. Bakit? Dahil kawawa ang Pilipinas, kawawa ang mga kababayang Pilipino po natin. Alam nyo, sa totoo lang, dito ko nakita kung gaano kabobong abogado yang si Harry Roque. Bakit? Pagkalandakan mo ba naman Padilla Duterte sa 2028? Nag-iisip ka ba yan nakasalalay dito kinabukasan ng mga kababayang Pilipino po natin? Sige, ipagpalagay nyo, mga kababayan, paano kapag may mga matitinding usapin sa mga bilateral summit, kapag pinapatawag ang Pilipinas sa ibang bansa para makipag-usap about po sa sitwasyon ng Pilipinas at sitwasyon halimbawa ng Thailand or ng India, mga kababayan, or ng New York or ng Australia or ng Amerika, makakapunta kaya si Sara Duterte para makipag-usap ng ayos doon? Kakayanin niya kaya na idepensa ang gustong mangyari, idepensa yung interest ng Pilipinas sa ibang bansa? Mukhang hindi po kaya yan ni Vice President Sara Duterte. Kaya para sa akin, hindi po siya pwedeng maging presidente kasi wala po siyang alam.